May tanong sa akin. Good day po, pa-advise naman po. May utang po kasi ako sa online lending, di ko po nababayaran balance ko. Pero last payment ko na yon. Kaso nagipit po kasi ako at di ko na nabigay. Ayun nga po, nakakausap ko palagi, nagsabi po kanina na pupuntahan daw po ako sa bahay at may kasamang kukuha ng mga gamit ko. At bibigyan daw po ako ng summon. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video natin ngayon, alamin po natin kung gaano po katotoo, no, na kukuha daw po ng gamit sa inyo at bibigyan daw po kayo ng summon. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nga is, good day po, pa-advise naman po. May utang po kasi ako sa online lending. Di ko pa po nababayaran balance ko pero last payment ko na po. Kaso nagipit nga po ako at hindi ko na nabigay. Ayun nga po, nakakausap ko palagi. Nagsabi po kanina na pupuntahan daw po ako sa bahay at may kasamang kukuha ng mga gamit ko. At bibigyan daw po ako ng summon. Alright, ibang klase talaga itong mga bugok at abusadong online lending apps. Nakita nyo, kukuha ng kayo ng gamit. At masaklap dun, sila po ang magbibigay ng summon. Ay, patindi. Oh, ang question ko lamang dito is, nasaan po yung naipanalong kaso? Meron po ba? Kasi po, pagka po maghahatak ng gamit, no, dapat yan, meron munang naipanalong kaso. 'Di ba? Kasi kailangan nilang writ of execution. Si sheriff po ang magpapatupad nun. Okay? Kasi kung, for example, wala talagang kakayanan magbayad, no? Pero meron namang mga kagamitan or may mga assets naman na po pwedeng hatakin, no? Yun ang gagawin. Pero dapat yun may naipanalo munang kaso. At dapat yun, merit of execution. At si sheriff po, ulitin ko, si sheriff po ang magpapatupad nun. Okay. Ngayon, talagang walang alam sa batas Bakit? Tingnan nyo Maghahatak ng gamit, pero sila magbibigay ng summon. Si Raulo, di ba? Patras tsaka bukod doon, ang summon po, hindi sila magbibigay yan. Hindi ho sila ang magpapadala niyan, hindi sila magsaserve niyan. Sheriff po ang nagsaserve niyan. Formal po, na imbitasyon yun. Hindi ho ibinibigay yan sa ordinaryong mamamayan. Okay? Ito mga bugo katapusadong online lending apps na ito, makapanakot lang. No? Hindi ko maintindihan kung saan galing. Doon po sa mga nakakabasa ng ganitong mensahe. No? Pwede naman ho tayong mag-research. No? Huwag ho nating takutin muna yung sarili natin kasi definitely sablay yan. No, kasi wala namang alam sa paniningil yung mga bugok na yan Lahat po ng pananakot ilalagay niyan. Okay? Tandaan nyo po sa lahat po na nanonood lahat po ng ilalagay sa mensahe ng mga bugok at abusadong online lending apps na yan, puro pananakot. Tingnan nyo po bakit ko sinabi. Saan kayo nakakita? Meron daw pong pupuntahan ng bahay nyo. May kasama at kukuha ng gamit. Paano yun? Sige nga Hindi nga ako makakapunta sa inyo yan. Dahil duwag yung mga yan. Ano sasabihin sa inyo yan? Tingnan nyo, best example Pagka yan, kausap nyo, nag-ararat-rat, di ba? Puro kung ano-ano sinasabi. Tanungin nyo po, tungkol dun sa utang, hindi makakasagot yan. Totoo po. Kasi wala kang alam sa paniningil niya mga tanga yan Tapos pupunta pa ng bahay ninyo, walang script. Impromptu, kakausapin nyo. Wala akong may sasagot sa inyo yan. Ngangangahan lang kayo, Totoo po yan. Kasi wala kang alam sa paniningil
Kaya lang naman nakakaganyan sa inyo yan dahil hindi nyo ho kaharap at may hawak na script yan. Oh. Pero alisin mo yung script, papuntayin nyo ng bahay nyo, nakanganga lang yan. Baka mabatukan nyo pa yan dahil nga o, di po ba? Tapos, yun pa sasabihin, magbibigay ng summon. Parang sinabi ho nila na yung mga kliyente nila, hindi ho. No? Ninenervyos ho at natatakot yung mga kliyente. Okay? Ginagawa nilang advantage on their part yun. Diba? Nakita nyo, ganun man lamang talaga. Oh. Yung pananakot po, no, ginagawa nilang leverage yun sa inyo. Oh. Ano pa yung ginagamit na leverage? Yung pong ninakaw nila na contact list sa inyo. Oh. Diba? Biruin nyo pag hindi ho kayo na contact. Oh. Kasi nga, kumbaga, inaanuhan nyo na, iniiwasan nyo na dahil nga sa pangwawalang yung ginawa sa inyo. Biruin nyo, 2 days prior to due date. Wala pang due date, wawalang yain ka na. Maniningil na, bibigyan ka ng taning na hanggang alas 12 ka lang. Wala pang due date, ay para saan yung due date? Sira ulo kayo. Oh, di ba? Tapos tatakutin nyo pa. Pag hindi nyo na makontak, ayun, pupunta na kayo dun sa sa mga contact list. Yung walang kinalaman sa sa utang, ayun, sisingilin ninyo, tatakutin ninyo. Mga sira ulo ba kayo? Ha? Wala talaga kayo sa tamang pag-iisip no? Kulang kayo sa aruga. Biruin nyo ha. Pumasok kayo ng hanap buhay nang hindi nyo alam ang pinapasok ninyo. Diba? Definitely wala kayong alam dyan. Kasi alam nyo, pag pumasok kayo sa trabaho, may sahod kayo. Diba? Tinanggap nyo yung trabaho, kapalit yung sahod. Okay lang yun Pero yung manlapastangan at mangwalang ya ng kapwa nyo Pilipino o kapwa-tao ninyo, parang hindi naman yata tama yun. No? Hindi ho ako, doon, hindi ako pabor doon. Mantakin nyo, yung pinakakain nyo sa pamilya ninyo, galing sa kawalang yan. Oh. Wala namang pinagkaiba sa yan, galing sa nakaw Diba? Winawalang yan mo yung tao. Diba? Masayang-masaya ka, malamang yan, nagtatawanan pa kayo sa opisina ninyo. Kung nasa isang opisina man kayo. Diba? Kasi nga, kayo ay nakakapanakot, nakakasingil ng sa maling pamamaraan. Diba? Samantalang nire-regulate na nga diba? Inaayos. Kayo naman mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps, talagang pinipilit nyo na na sawayin o hindi sundin kung ano man yung pinag-uutos po ng ating gobyerno. Biruin nyo, naglagay ng prohibition on unfair debt collection practices. Inilista yung mali, inilista yung bawal. Mga kayo, kung alin yung bawal, yun ang ginagawa ninyo. Di ba? Tama ba yun? Nasaan ang sentido kumun ninyo? Masira ulo kayo. Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, wala akong katotohanan yan. Wala pa naman na ipapanalong kaso yan Di po ba? Tsaka paano makakapagsampa ng kaso yan? Kung hindi ho dumaan sa tamang proseso ng paniningil. Alandiman letter. O di po ba? Tapos ano isasampang kaso sa inyo? O kalimitan panakot niya, estafa, small claims estafa, Article 315, diba? Kung ano-anong mga kalukuhan. Ang hindi po nabayarang utang ay usaping sibil po. So meaning, small claims po ang nakakasakop dyan pagka po yung nahiram is 1 million pababa. Yun po yung range nun. Okay? Hindi walang katotohanan sinasabi nilang estafa kasi po ang estafa, ang pinaparusahan po doon is yung panluloko at panlilin lang. Ito kasi mga bugo katabusadong online lending apps na to, pag hindi nakabayad yung kliyente, estafa na agad na isasampa. Mga talaga, mga walang alam sa batas. Damuho kayo. No? Ito ho ang may papayo ko doon sa nagpadala po ng mensahe na to. Total, isang amortization na lang ho kanyo di po ba? Pagsumikapan nyo na lamang po. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.